Ang pag-aaralan po natin ngayon, buong kabanata ng Exodo 24. Ang kwento dito ay tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa bansang Israel na sumasalamin din po sa kwento ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ni Kristo. Na sa ating pagbabasa ng aklat na ito, makita po natin yung kaugnayan ng kwentong ito sa buhay natin. Na merong Diyos na may plano ng pagliligtas sa mga makasalanan. Mula po ito sa pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, kay Moises, kay David, sa mga Israelita, at sa bagong tipan ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, merong plano ng pagliligtas ang Diyos. Noon pa man hanggang sa panahon natin ngayon, patuloy po na kumikilos ang Diyos para maiayos ang relasyon natin sa Kanya at magtamo ang tao ng kaligtasan. Dito po sa Exodo 24, isang kwento ito o isang eksena tungkol sa tagubili ng Diyos kina Moises na umakyat sila ng bundok ng Sinai para makipagtagpo sa Diyos sa isang pagpapatibay ng kanilang tipan o covenant. Kaya kapag eSword Bible app ang gagamitin mong pagbabasa sa chapter na ito, makikita mo po sa pasimula yung ginamit nating subtitle, yung The Covenant Confirmed. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at Revised Tagalog Popular Version. Yung English na salin po ay New American Standard Bible. Exodo chapter 24. Basahin natin, pakinggan natin at pag-aralan natin itong mabuti nang sa gayon po ay patuloy na mahayag sa atin ang dakilang plano ng pagliligtas ng Diyos. At makita din natin na nakaugnay ang kwentong ito sa buhay nating mga Kristiyano. At nawa nga po, lalo pang mahayag sa atin na ang tanging kailangan natin sa buhay na ito upang tayo po ay mapabilang sa mga iniligtas ng Diyos na masasabi nating mapapalad tayo, ang kailangan natin ay si Jesus. Hatiin natin sa 5 bahagi ang buong chapter 24. Isa-isahin po natin ito. Una, pagnanais ng Diyos na lumapit sa Kanya. May invitation po. Merong paanyaya ang Diyos kina Moises. Pagpapakita ito ng pagnanais ng Diyos na lumapit sa Kanya ang mga Israelita. Dito po sa chapter 24, hindi na bago yung paanyayang ito Una nang nahayag yung pagnanais ng Diyos na lumapit sa Kanya ang mga Israelita noong pong bago pa suguin si Moises para iligtas sa pagkaalipin sa Ehipto, yung mga Israelites, na nagpakita sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng isang burning bush o kaya yung isang ningas na apoy. Babasa natin yan sa chapter 3 ng Exodo. At sa takbo po ng kasaysayan ng Israel, nakalabas sila sa Egypt, nung nakarating sila sa bundok ng Sinai, ibinigay sa kanila yung 10 Commandments. At dito nga po, sa ating pag-aaralan ngayon sa Exodus chapter 24, muli silang nasa bundok ng Sinai para sa pagpapatibay ng kanilang tipan. Basahin po natin yung verse 1 at 2. Kanyang sinabi kay Moises, umakyat ka sa kinaroroonan ng Panginoon. Ikaw at sina Aaron, Nadab at Abiho at 70 sa matatanda sa Israel at sumamba kayo mula sa malayo. Na may paanyaya sa kanila ang Diyos. Utos din ito na hindi nila pwedeng tanggihan. Pinapaakyat sa bundok sina Moises, kasama sina Aaron, kasama sila Nadab, Abiho, pati yung 70 elders ng Israel. Ano yung gagawin nila? Sasamba sila sa Diyos. Pero dito ang sinasabi, sasamba sila sa malayo. Worship at a distance. Hindi sila pwedeng lumapit sa Diyos. Matutupok sila. So, sino lang yung pwedeng lumapit? Sa verse 2 po, si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon. Subalit ang iba ay huwag lalapit at ang bayan ay huwag aakyat na kasama niya.
Dito po sa talatang ito, para bang si Moises lang yung merong exclusive na access para makalapit sa Panginoon. Ang fulfillment nito, itong image, itong eksenang ito, o yung buong katuparan nito, ay si Jesus. Mababanaag, makikita, aaninag natin sa kwentong ito si Jesus. Or dapat ang makita natin sa role na ito ni Moises ay si Jesus. Kaya pagdating po sa ating kwento, kung yung kwento ng buhay naman natin ngayon ang titingnan, ang paanyaya at pagnanais ng Diyos sa atin na makalapit at makasamba sa Kanya, hindi lang sa iilang tao lang. Hindi rin tayo sumasamba at a distance o kaya yung malayo sa Diyos kapag tayo ay sumasamba. Hindi rin natin kailangang umakyat pa ng bundok. Nagagawa po nating makalapit at sumamba sa Diyos ngayon dahil sa ating Panginoong Hesus. Inanyayahan tayo ng Diyos at ninanais ng Diyos na makalapit tayo sa Kanya through Christ. At hindi lang lalapit tayo ng mag-isa, yung invitation hindi kanya-kanya, kundi as a church, as a family, bilang mga bahagi ng katawan ni Jesus. Makakalapit po tayo at makakasamba tayo na hindi magkakahiwalay, kundi lalapit tayo at sasamba tayo ng sama-sama. Kaya mahalaga po ang maging aktibong bahagi ng isang local church. Sama-sama tayong lumalapit, sama-sama tayong sumasamba sa Diyos. At patuloy po ang aming panawagan na pangalagaan po natin ang kalusugan ng ating iglesia. Dito po sa ating main verse, paanong si Moises ay nakakalapit sa Diyos pero ang iba hindi. Dahil ba mas mabuting tao si Moises kung ikukumpara sa iba? Matapos nating makita sa naunang talata na merong pagnanais ang Diyos na makalapit sa kanyang mga tao sa ikalawang bahagi ng ating aralin. Bagamat dito po tila nga exclusive na si Moises lamang yung merong access para makalapit sa Diyos. Makikita natin dito sa kwentong ito at sa ikalawang punto yung ginawa ni Moises para po yung taong bayan ay makalapit din sa Diyos. Ito po yung ikalawang punto, iwinisik ang dugo. Malinaw naman po na merong pagnanais ang Diyos na makalapit ang mga tao sa Kanya. Pero nahahadlangan iyon ng kasalanan. Hindi tayo makakalapit sa Diyos dahil sa kasalanan. Ano yung solution? Ang solution ba para makalapit tayo sa Diyos, gumawa tayo ng mabuti at maging mabuting tao tulad ni Moises? Makakalapit ba tayo sa Diyos kung mas mabuting tao tayo kumpara sa iba? Ang pagiging mabuting tao ba ang access para makalapit sa Diyos? Hindi po yun ang solusyon. Pero hinihiling ng Diyos, God requires na makasunod tayo sa Kanya. Pero hindi yun yung solusyon para makalapit tayo sa Kanya. Tingnan po natin yung response ng mga Israelita sa mga utos ng Diyos sa verse 3 po. Dumating si Moises at sinabi sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at lahat ng mga tuntunin. At ang buong bayan ay sumagot na may isang tinig at nagsabi, lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Kung sa panahon natin ngayon, nag-Bible study sila. Nag-preach si Moises, nangaral at nag-aral sila ng salita ng Diyos. Sinabi sa kanila ni Moises, lahat ng mga salita, lahat ng mga tuntunin ng Diyos na kailangan nilang sundin. Ano yung sagot ng Israel? Ng buong Israel? Gagawin nila ang lahat ng mga salita ng Panginoon. Gagawin ang lahat, hindi yung ilan lang yung gagawin nila. Ang sagot nila, lahat Sinabi ng mga Israelita ito sa chapter 19, itong sabi nilang sila'y magiging masunurin sa lahat ng utos ng Diyos. Inulit dito sa chapter 24 sa verse 3. At uulitin pa yan sa verse 7. At para lagi nilang maalala ang mga salita ng Panginoon. Yung sinasabi nilang lahat ay kanilang gagawin. Lahat ng salita ng Panginoon na kanilang narinig ay kanilang gagawin. Para lagi nilang maalala ang ginawa ni Moises, isinulat niya ang lahat.
sa verse 4, isinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ng Panginoon. Lahat ng salita o lahat ng iniutos, isinulat ni Moises. So, lahat nakasulat at lahat ng nakasulat dapat nilang sundin. Yun din naman yung commitment nila eh. Kaya lang, masusunod ba nila ang lahat? Tayo, masusunod ba natin ang lahat ng iniutos ng Diyos? Madali yung sumuway eh. Mas madali sa tao ang magrebelde sa Diyos kaysa sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos niya. Kaya, mahirap ang makalapit sa banal na Diyos. Yan yung reality. Yan yung sitwasyon natin mga tao. Kung mas mabilis at madali tayong sumuway, mas mahirap tayong makalapit sa Diyos. May ginawa si Moises na solusyon sa problemang pagiging masuway ng mga Israelita. Sabi po dito, at bumangon siya ng maaga kinaumagahan at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng 12 haligi ayon sa 12 lipi ng Israel. Yung 12 pillars representing buong Israel, yung 12 tribes. Kumbaga, wala man sa bundok yung taong bayan, ito naman yung naging hakbang ni Moises. Basahin natin yung verse 5 at 6. Kanyang sinugo ang mga kabataang lalaki mula sa mga anak ng Israel na nag-alay ng mga handog na sinusunog at nag-alay ng mga baka bilang handog pangkapayapaan sa Panginoon. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga palanggana at ang kalahati ng dugo ay iwinisik sa ibabaw ng dambana. Tandaan natin yung tagpong ito. No? Yung kalahati ng dugo nasa lalagyan. Yung kalahati, iwinisik sa dambana. Pinapakita po ng mga talatang ating binasa, dahil ang lahat ay makasalanan, kailangang merong ihandog at kailangang merong isakripisyo bilang kapalit para magbayad ng mga kasalanan. Nang sa gayon makalapit ang mga tao sa Diyos. Kinakailangang may dugo na maibuhos. Kinakailangang merong kapalit na mamamatay para sila, itong mga Israelita, hindi mamatay. Muli, makikita natin dito yung kaugnayan natin, yung kwentong ito, yung kaugnayan ng ating kwento. At makikita din natin dito si Jesus, no, sa kwento ng Diyos sa pagliligtas ng Israel. Sa pagpapatuloy po, pagkatapos ng ginawa ni Moises, na di ba nagtayo siya ng dambana, naghandog sila, nag-alay sila bilang peace offerings, iwinisik niya yung dugo sa dambana. Pagkatapos ng lahat ng yan, binasa ni Moises yung aklat ng tipan sa verse 7 po. Kanyang kinuha ang aklat ng tipan matapos niya gawin, yung mga nabasa natin kanina. Binasa sa pandinig ng bayan. Maring yung binasa dito ni Moises, katulad ng nakasaad sa Exodus chapter 20 hanggang chapter 23. Ang nakasaad po sa mga kabanatang yon, lahat ng kautusan ng Diyos para sa mga Israelita. Binasa iyon lahat ni Moises sa kanila. Ang sagot nila, at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin. Nagkaroon sila ng resolution. Dati na nga nila tong sinabi. Inulit nila dito. Nagkaroon ulit sila ng commitment na sila ay magiging masunurin, na lahat ng sinabi ng Panginoon, kanilang gagawin. Pero hindi sapat yan. Ang kailangan nila ay totoong pagsunod. Hindi lang sa salita na pagsunod, kundi maging sa pamumuhay nila. Iyan po yung problema ng Israel. At iyan din po ang problema nating lahat. Ang pagsunod sa lahat ng utos o lahat ng sinabi ng Diyos. Problema nating lahat yan eh. Wala kasing sino man sa atin ang may kakayahan na sundin ang buong kautusan. Madalas hanggang salita lang din tayo eh. At kung makakasunod tayo sa gawa, maaring ang masunod mo po ay marami pero meron ka pa ding masusuway. Maaring masunod mo yung marami pero mayroon ka pa ding
malalabag. Sabi po sa sulat ni James sa chapter 2 verse 10, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Hindi rin tayo pwedeng mamili ng gusto lang nating sunding utos, tapos yung iba susuwayin na natin. Hindi natin magagawa ang lahat. Maaring marami tayong masunod, pero meron tayong ilan or isa or kaunti na malalabag. Pero, sinasabi dito, nilalabag natin ang lahat. Nagkakasala din tayo sa lahat. So, hindi pwede rin tayong mamili na ito lang na kaya kong sundin eh. Iyan hindi ko kayang sundin. Pinapakita nito na wala tayong kakayahan na sundin ang lahat ng utos ng Diyos. Kaya po, ang kinakailangan natin, kapalit. Hindi natin kayang sundin ang lahat ng utos, kaya ang kinakailangan natin ay ang magbabayad ng ating mga sala. Substitutionary atonement. Yun po yung kailangan natin. Nabasa natin kanina sa verse 6 doon sa main text natin sa Exodus chapter 24 na nagwisik ng dugo si Moises sa ibabaw ng dambana. Yung kalahati, di ba, kinuha niya, iniwinisik niya sa dambana. Yung kalahati naman, nakalagay sa lalagyan. Sa verse 18 ito ay nakasaad. At kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa bayan. Iwinisik sa bayan, yung kalahati sa dambana, yung kalahati, iwinisik sa bayan, yung dugo. Then sinabi ni Moises, at sinabi, tingnan ninyo ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo ayon sa lahat ng mga salitang ito. Katibayan po ito na ang buong Israel ay makasalanan, di nila kayang sundin lahat ng salita, lahat ng iniutos. At katibayan ito na sila ay lalabag sa tipan. Na guilty sila. At dapat silang mamatay katulad ng pagkamatay ng mga hayop na kinatay bilang handog. At itong ginawa na ito ni Moises, pagpapakita din po na gagawa ang Diyos ng paraan para sila ay maligtas. Na merong mamamatay bilang kapalit nila. Ito yung kailangan ng buong Israel. At ito rin po yung kailangan nating lahat para tayo ay maligtas. Para tayo ay matubos. Para tayo ay maging malinis. Nang sa gayon po ay makalapit at makasamba tayo sa Diyos. Yung eksenang ito dito sa Exodo, binanggit din sa aklat ng Hebreo. Basahin natin itong Hebreo chapter 9, verse 19 hanggang 20. Sapagkat nang sabihin ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng baka at ng mga kambing na may tubig at mapulang balahibo at isopo at winisikan niya ang aklat at gayon din ang buong bayan na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos sa inyo. Yung mga Israelita po sa buong kasaysayan nila, sumira sila sa ipinangako nilang susunod sila sa lahat ng iniutos ng Diyos sa kanila. Sumira po yung Israel sa covenant. Pero ang Diyos hindi. Kung paanong pinagtibay yung lumang tipan sa pamamagitan ng dugo ng mga inihandog na hayop, yung bagong tipan kay Kristo ay pinagtibay din sa pamamagitan ng mismong dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan po talaga na merong dugong dumanak. Kinakailangan po talaga na merong dugong maialay para ang lahat ay mapatawad. Sa verse 22, dito pa din sa Hebreo chapter 9, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So, walang kapatawaran kung wala ang pag-aalay ng dugo. Sabi ng Panginoong Hesus mismo sa huling hapunan, kasama niya yung kanyang mga alagad sa Mateo chapter 26 verse 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ito yung kailangan natin. Ito yung katuparan dun sa tagpo sa Exodo ng pagwiwisik ni Moises sa dugo ng dugo ng hayop. Tayo po ngayon ay makakalapit sa Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Sabi po sa Hebreo 10 verse 22,
tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. So ang kailangan po natin ay si Jesus. Ang kailangan natin ay dugo ni Jesus para tayo ay mahugasan at maging malinis sa paningin ng Diyos. Sa buhay nating ito, marami tayong concerns. Maraming mga tanong ang mahalaga sa atin at yun yung pilit nating hinahanapan ng sagot. Diba? Yung iba, ang concern nila, kailan sila mag-aasawa o kaya kailan magbabago ang kanilang asawa. Or yung concern ng iba, paano ba sila mamumuhay, saan ba sila maninirahan, sa probinsya pa, sa ibang bansa ba? Madaming tanong, madami tayong concerns. At madaming para sa atin ay mahalaga. Mga bagay at pangyayari dito sa mundo. Sa kabila po ng occupied yung ating isip ng maraming bagay, nawa po hindi mawala sa atin yung mahalagang tanong na dapat nasasagot natin ng malinaw at ang sagot natin ay nakaayon sa salita ng Diyos. Na bilang mga makasalanang tao, na bilang mga hindi kayang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos, paano ba tayo makakalapit sa Diyos? Sa dami ng ating mga iniisip, sa dami ng umuukupa sa ating isip, sa dami ng mga pinagkakaabalahan at mga gusto nating mangyari sa buhay na ito, yung tayo po ay makalapit sa Diyos, ay huwag nating kakaligtaan. Na masagot natin ng malinaw at ayon sa salita ng Diyos, kung papaano bang tayo na mga makasalanan ay makakalapit sa Diyos. Si Kristo po ang sagot kung paano tayo makakalapit sa Diyos. Paano ba tayo wiwisikang malinis? Paano ba mahugasan yung ating katawan? Hindi sa sarili natin, hindi sa gawa natin, hindi sa pag-anib natin sa isang church. Wala pong bisa o kaya walang saysay yung ating mga gawa kung hindi natin papakinggan, kung hindi natin paniniwalaan, at kung hindi natin tatanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. So si Jesus po ang kailangan natin para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kapag sumampalataya ka kay Jesus, nililinis ka ng kanyang dugo. Pinatatawad ka ng Diyos at binibisa ng katwiran ni Jesus at malaya kang makakalapit sa Diyos. At hindi lang po tayo basta makakalapit sa Diyos. Sa 30 po ng ating aralin sa Exodus chapter 24, makakasama at makakasalo ang Diyos. Hindi lang basta makakalapit, kundi lulubusin po ng Diyos yung ating karanasan sa piling niya, higit pa sa makalapit lang. Meron akong napanood na documentary patungkol sa mga tagahanga ng mga Korean pop superstar. Yung mga fans talagang natutuwa sila at para sa kanila, grabing experience po na yun bang makalapit sila sa kanilang hinahangaan, sa kanilang idols. Grabing experience na yun. Yun bang makapagpa-picture sila o kaya makalapit sila kahit sandali lang, kahit saglit lang. Sobrang feel-good na experience na yun para sa kanila. Kung natutuwa po tayo na makalapit sandali sa mga hinahangaan nating tao, ito pong invitation ng Diyos ay hindi lang basta makalapit ang tao at makasama siya ng saglit, kundi ang invitation ng Diyos sa lahat sa atin ay makalapit, makasama, at makasalo pa siya ng hindi saglit lang. Tuloy po natin yung pagbabasa natin sa Exodus chapter 24. Sa verse 9 na tayo. Nang magkagayoy umakyat sina Moises, Aaron, Nadab at Abiho at ang 70 matatanda sa Israel. Yung utos o yung paanyay sa kanila, umakyat sa bundok. Nag-response sila, tumugon sila. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel.
Sumunod sila, tumugon sila sa invitation, sa utos, and they saw God, the God of Israel. Nakita nila ang Diyos. Nakita nila ang Diyos hindi sa full manifestation ng yung full glory ng Diyos. Magpapakita po ang Diyos saan yung makikita siya ng tao na hindi sila mamamatay, mapapahamak. Sa tagpo pong ito, ang malinaw na nakita nila sa ilalim ng kanyang mga paa ay mayroong parang isang tuntungan na yari sa mga batong sapiro at tulad ng langit sa kaliwanagan. Para bang nakita nila paa o kaya paanan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na mayroong paa ang Diyos. Ang tawag po diyan, anthropomorphism. Pagsasalarawan ng Diyos sa anyo na para bang tao. Yung anthropomorphism ay attribution po yon ng human characteristics or behavior. So parang sa anyo ng isang tao. Kung susundan natin yung kanilang nakita, paanan pa lang yung kanilang nakita, pero grabing kaliwanagan na. Ibig sabihin po, grabing kaluwalhatian na ng Diyos yung nakita nila, paanan pa lang. Paano pa kung buong katawan? O kaya buong fullness ng glory ng Diyos yung makikita nila? Imaginin po ninyo kung ano yung naging reaction nila sa tagpong ito, sa eksenang ito, sa kwentong ito, sa pangyayaring ito. Ano kaya yung reaction nila? Maihambing natin yan sa naging reaction ni Propeta Isaiah nung makita niya ang Diyos. Sabi po dito sa Isaiah 6 verse 5, sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Mapapahamak siya kasi nakita niya ang Diyos. Ibig sabihin po, seeing God means death. Totoo naman, tulad ni Propeta Isaias, tulad ng mga Israelita, tayo po ay marurumi. Tayo po ay lahing makasalanan na nararapat sa kamatayan. Na kapag nakalapit at nakita natin ang Diyos, tayong mga makasalanan mapapahamak. Pero napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos sa tao at makikita natin yan sa kasaysayan ng Israel. Balikan po natin yung ating main verse. Hindi ipinatong ng Diyos ang kanyang kamay. No? Yet, He did not stretch out His hand. Ang ibig sabihin po nito, walang masamang nangyari sa kanila nung makita nila ang Diyos. Ganon kabuti ang Diyos. Hindi sila namatay, kundi nakalapit sila at nakita nila ang Diyos at sila'y kumain at uminom. Ang pagkain po at pag-inom sa panahon nila at maging sa panahon natin ngayon, hindi po lamang yan para mapawi yung gutom, hindi lang para mapawi yung uhaw. Higit po sa pagkabusog, higit sa pagkaalis ng uhaw, yung pagkain at yung pag-inom o yung pagsasalo-salo, tanda po yan na meron silang maayos na relasyon. Ang pagkain at pag-inom, ang pagsasalo-salo ay tanda po ng pagkakaibigan, palagay na loob, at nagkaroon sila ng communion with God. So higit po sa physical at literal na tagpo yung dapat din natin makita dito, no? Paano ba mapapawi yung uhaw at yung gutom natin? Paano tayo ngayon magkakaroon ng ganitong fellowship sa Diyos? Paano natin makakasama ang Diyos at magkakaroon tayo ng mapayapang relasyon sa Kanya? Paano tayo mailalapit at maihaharap sa banal na Diyos, tayong mga marurumi at makasalanan? Kasi sila, hindi sila napahamak, nakita nila ang Diyos at sila'y kumain at uminom. Nagkaroon pa sila ng salo-salo. Sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, unang Pedro chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay, nagdusa ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Namatay si Jesus so that He might bring us to God. So, paano tayo makakalapit sa Diyos? So, paano tayo magkakaroon ng fellowship with God?
Ang nais ng Diyos, at ito yung point ng kung bakit nagdusa at namatay si Jesus na tayo pong mga makasalanan ay mailapit o maiharap sa presensya ng Diyos. Na tayo po ay makasama at makasalo ang Diyos. Ito yung nais niya para sa atin. Ito din nawa yung merong kagalakang naisin natin ngayon pa lang sa buhay na ito. Hindi lang sa mga pansamantalang mga bagay at pangyayari sa lupa at buhay na ito. Yung may kagalakan nating naisin, kundi ito din. Yung mailapit at maiharap tayo sa presensya ng Diyos. Maring magduda ka minsan kung ito ba yung nais ng Diyos na makasama siya. Kasi bakit nahihirapan tayo sa buhay natin ngayon kung gusto pala ng Diyos na makasama natin siya? Kung gusto ng Diyos na makasama tayo, bakit madaming struggles? Bakit may paghihirap? Bakit may pagkakasakit? Bakit merong kabiguan? Bakit merong pagdaramdam? Si Apostle Peter po, makikita nating tema ng kanyang mga sulat, pagkabuhay muli o kaya buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. At isinulat niya yung kanyang mga letter sa mga Kristiyanong nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Sa mga panahon po na nahihirapan tayo, mas lalo pa tayong manabik na makapiling ang Diyos ng harapan. Sa mga panahon sa buhay natin ito na nahihirapan tayo, mas lalo po tayong maghanda at manabik na makasama ang Diyos ng mukhaan. Na hindi lang tayo makakalapit, kundi makakasama at makakasalo tayo sa isang napakalaking pagdiriwang. Kasama hindi lang yung buong Israel, hindi lang yung bayan ng Israel, kundi kasama ang lahat ng iniligtas ng Diyos. Kasama ang lahat ng tumugon sa paanyaya ng Diyos. Sabi nga po sa Revelation chapter 19 verse 9, at sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Blessed ang mga inanyayahan sa isang salo-salo. So, kinasasabikan ba natin yan? Yung mga kasama dyan? Nagagalak ba tayo at pinaghahandaan ba natin yan? Ano mang mga tagumpay po o kabiguan natin sa buhay, huwag nating isantabi o ipagpalit ito. Yung makasama sa salo-salong ito. Huwag lamang yung mga pansamantalang kaligayahan ang hangarin natin, kundi ang walang hanggang kagalakan sa piling ng Diyos, kasabikan din po natin. Pero habang wala pa yan, habang hindi pa nangyayari yan, habang hinihintay pa natin na mangyari yan, ano pa yung mga kailangan nating magawin? Habang nandito pa tayo sa buhay na ito, ano po ang mga kailangan nating gawin? Sa kasunod na punto na ating aralin, number 4, tagubilin ng Panginoon. Ano yung kailangan natin gawin habang hinihintay natin yung mangyari, yung pagtanggap natin ng buhay na walang hanggan? Balikan natin yung main story sa Exodus chapter 24. Matapos po yung salo-salo nila Moises, bumaba na sila ng bundok, makalipas yung ilang araw o kaya makalipas yung ilang oras, pinaakyat ulit si Moises. Basahin po natin itong verse 12. Sinabi ng Panginoon kay Moises, umakyat ka rito sa akin sa bundok at maghintay ka roon at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng bato at ang batas at ang kautusan na aking isinulat upang maituro sa kanila. Merong batas, merong kautusan na isinulat ang Diyos na dapat ituro sa taong bayan, si Moises. So, may batas at utos na hindi lang para kay Moises, no, kundi para sa lahat. Kasi ituturo ni Moises sa buong bayan. Sinasabi sa atin dito na isinulat ng Diyos yung batas na yon, yung kautusan na yon. Ibig sabihin po, galing yon sa Diyos. Utos yun ng Diyos na dapat sundin. Paano kung hindi nila kayang sundin? Wala na ba silang responsibility na gawin yun? Hindi ko kayang gawin lahat. So, wala na ba silang responsibilidad na gawin nga lahat? Paano kung hindi natin kayang sundin? At kung sinasabi sa atin ng Biblia na Diyos naman yung gagawa ng paraan para mapatawad tayo sa lahat ng ating pagsuway. So, wala na ba talaga tayong dapat gawin?
ang buhay Kristiyano po ay buhay pagsunod sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil makasalanan tayo, na hindi natin kayang sundin lahat ng utos ng Diyos, at si Jesus naman yung gumawa ng lahat para sa atin, ay lusot na tayo. At may dahilan na tayo para hindi na sumunod sa mga utos ng Panginoon. Hindi po ganon. Dahil ang dahilan nga po ng ginawa ni Kristo para sa atin ay upang mapalaya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Nang sa gayon po, maging tunay na malaya tayo at magkaroon tayo ng kakayahan sa tulong ng kalooban ng Diyos na makasunod tayo sa kanyang mga utos. Sa pagpapatuloy po ng ating kwento sa verse 13, kaya tumindig si Moises at si Josue na kanyang lingkod, at si Moises ay umakyat sa bundok ng Diyos. So dito, aakyat na sa bundok si Moises, parang kasama pa niya si Josue. No? Si Josue po, siya ang papalit kay Moises pagkamatay niya. Dito sa verse 14, kanyang sinabi sa matatanda, hintayin ninyo kami rito hanggang sa kami ay bumalik sa inyo. At sina Aaron at Hur ang kasama ninyo. Sino mang magkaroon ng usapin ay lumapit sa kanila. So, nagbilin si Moises sa mga elders. Kung matatagalan man siyang makabalik, ang maiiwanang mamiminuno sa kanila ay sina Aaron at Hur. Kung magkakaproblema, kung mga legal matter, sa kanila muna sila lalapit kay Aaron at Hur. Si Aaron po at si Hur, mga kaibigan niya ni Moises na tumulong sa kanya sa pakikipaglaban sa mga Amalek. So habang wala pa si Moises at aakyat sa bundok sila muna yung sasalo ng may iwanang responsibility. Ipinapakita din po nito sa atin ngayon, itong tagpong ito, bilang mga Kristiyano ngayon na meron tungkulin tayong dapat gampanan at dapat na maging handa ang bawat isa sa atin kung sakaling merong may iwanang obligasyon o responsibility sa loob ng church. Ang pagtatamo po ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, nangangahulugan din po na meron tayong gagawin habang hinihintay natin yung pagbabalik ni Jesus. Habang hinihintay natin yung kabuuang kaganapan ng ating kaligtasan, meron tayong gagawin. Kapag may nakikita po tayong obligasyon at makakaya naman natin gawin yon, gawin na natin at ipaglingkod. Gawin natin ang ating magagawa para matugunan kung ano yung kailangan para mapanatiling malusog ang iglesia o mapanatiling masigla at matatag ang katawan ng Panginoon. Halimbawa, may pagkukulang po kami bilang mga tagapanguna. May pagkukulang kami bilang mga tagapagturo. Maari po ninyo kaming punahin, maari po kaming paalalahanan, at mainam din po na meron ding gagawing hakbang pa, mga payo pa para matulungan na maipagpatuloy ang gawaing paglilingkod natin sa Panginoon. Ganyan po yung nakikita nating takbo ng kwento dito sa Exodus chapter 24. Nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya, kaso mamamatay tayo kung lalapit tayo at makikita natin siya ng mukhaan. Kasi marumi at makasalanan tayo. Kaya gumawa ng paraan ng Diyos, nilinis tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Dahil kay Jesus, nakakalapit na tayo ngayon sa Diyos. At meron na tayong tulong para masunod natin ang utos at ang kalooban ng Diyos. Kalakip ng lahat ng yan, merong iniwanang tagubilin sa atin na dapat nating sundin. Bilang mga alagad ni Kristo, merong iniwanan sa ating tagubilin na dapat nating sundin. Particular po yung preaching the gospel at making disciples. So may tagubilin po ang Panginoon sa ating lahat na wag nating baliwalain yung tagubilin na yon. Sa huling bahagi po ng kwento, dito sa Exodus chapter 24, ang number 5 na punto natin, yung kaluwalhatian ng Diyos. Umakyat si Moises sa bundok, ganito po yung nangyari. Umakyat nga si Moises sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanatili sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinakpan ito ng ulap ng 6 na araw. At sa ikapitong araw ay tinawag niya si Moises sa gitna ng ulap. Nanatili o the glory of the Lord rested sa bundok ng Sinai.
Yung presensya ng Diyos sa tagpong ito, ramdam. Hindi ordinaryo at hindi lang sa pandama lang, kundi nararanasan talaga yung presensya ng Diyos. Sa ibaba ng bundok, ganito yung nakikita ng mga Israelites. Noon, ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay tulad ng apoy na nagliliyab sa ibabaw ng taluktok ng bundok sa paningin ng mga anak na Israelita. Sa paningin nila, apoy na nagliliyab, yung kaluwalhatian ng Panginoon. Sa verse 18, pumasok si Moises sa ulap. Maaring ulap sa view ni Moises, consuming fire naman sa mga nasa ibaba ng bundok. Tuloy natin sa verse 18. Pumasok si Moises sa ulap at umakyat sa bundok. Si Moises ay nasa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pag-isipan po natin ang experience na ito ni Moises. Kung tayo kaya yan, makakaya kaya natin. 40 days at 40 nights malayo sa pamilya. Malayo sa karaniwang ginagawa araw-araw. Malayo sa mga kakaibigan. Wala yung mga bagay na nakasanayan, kundi nasa presensya siya ng Panginoon. So kung tayo nga, yung nandyan, kakayanin kaya natin? Kaya ba nating mawala ang lahat? Mawala ang kahit ano, maliban sa Diyos? Madalas po kasi, baliktad tayo eh. Kahit wala ang Diyos sa isip natin, wag lang mawala ang internet, ng Facebook. Wag lang mawala yung paboritong pagkain. Wag lang mawala yung paboritong coffee shop. Minsan nawawala na yun sa isip yung Diyos eh. Pero yung mga bagay na yun, hindi nawawala sa isip. Mga libangan, mga hanap buhay, hindi nawawala sa isip. Paano kung ganito? Walang luho ng kayamanan. Walang tagumpay. Walang palakpakan ng sanlibutan. Pero may Diyos at merong presensya ng kaluwalhatian ng Diyos. Kapag ganyan, masasabi kaya natin na the best 40 days ng buhay natin, masisihan kaya tayo kung tatanggalin ng Diyos ang lahat ng meron tayo ngayon? Ang advantage natin sa sitwasyon ni Moises, hindi naman inalis ng Diyos ang lahat-lahat sa atin. Meron tayong pamilya, di ba? Meron tayong pangarap, meron tayong tagumpay. Sa iba, merong kayamanan. Nasa atin pa naman yung mga bagay na yan eh. Pero nararanasan natin ang presensya ng Diyos dahil kay Jesus. Kaya, matuto po tayong makontento at masiyahan. Magkaroon man tayo o mawalan man tayo, pero dahil meron tayong Panginoon at tagapagligtas na maghahatid sa atin patungo sa kataas-taasang Diyos, mawalan man o hindi man tayo magkaroon ng maraming bagay at tagumpay sa buhay na ito, sa mundong ito, ang mahalaga, merong Kristo sa buhay natin. Inihahatid po tayo ng ating aralin patungo kay Kristo. Itong kasaysayan at kwento ni na Moises at ng Israel, inihahatid tayo patungo kay Kristo. Kung tayo po ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin, kaya titiyakin po natin na kay Jesus tayo. Dahil kay Jesus, makikita at makakalapit tayo sa Diyos. Dahil kay Jesus, makakasama at makakasalo natin ang Diyos. At dahil kay Jesus, makakapiling natin at mararanasan natin ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Walang anumang bagay, walang anumang tagumpay o anumang karanasan sa mundong ito yung makakatumbas sa ganyang kalagayan ng isang mananampalataya. Ang makasama, ang makasalo ang Diyos, ang makapiling at maranasan ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Walang anumang bagay ang maihahambing sa pagkakaroon natin ng mabuting relasyon sa Diyos. Na tayo po ay nilinis sa ating karumihan. Na tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. At tayo po ngayon ay naghihintay ng buhay na walang hanggan. Lahat ng yan, makakamit natin dahil kay Kristo. Ang kwento ng pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita at ang mga nangyayaring kwento ng pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon, lahat po
dahil kay Jesus. Kaya pakinggan, tanggapin, sampalatayanan, at sundin natin si Jesus. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. Hanggang dito po ang ating gawain. Sumainyo po ang biyaya ng salita ng Diyos.